Ang Iglesia ni Cristo at Jehovah's Witness, hindi naniniwalang Diyos si Cristo. Pero paano kung Bible na ang nagsasabing Diyos si Jesus? May pagkakaila pa banla ang katotohanan ito? Sa video na ito, magbibigay ako ng 7 verses sa Bible na proof sa pagiging divine o Diyos ng ating Panginoon. And each verse ay mas mabigat ang ebidensya kaysa sa nauna. Ang mga kaaway na ni Kristo ang nagte-testify. At this point, tanungin nyo na ang sarili nyo, bakit laging binabato ng mga Hudyo si Kristo at hindi Diyos si Jesus at tinanggap niya ang pagtawag na iyon, blasphemous na naman si Jesus. Ang Diyos Ama mismo ang nagsasalita. Kaya, simulan natin sa verse na ito. Verse number 1, ito ang sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. I and the Father are one. John 10:30. Simple, direct, walang ambiguity. Pero alam niyo ba kung ano ang sasabihin ng mga anti-Christians dito? Ayon sa kanila, ang one doon, ang ibig sabihin ay unity of purpose lang, tulad ng John 17, kung saan nananalangin si Jesus na maging one ang mga disciples. Hindi ibig sabihin na iisa sila ng nature. Parang convincing, di ba? Pero wait, basahin natin ang susunod na verse. John 10:31. The Jews picked up stones again to stone him. Tanong, bakit babatuhin ng mga Hudyo si Jesus? Kung unity of purpose lang ang sinabi ni Jesus. Kung ganun lang, para lang naman niya sinabing, we're on the same team, guys. Bakit mo babatuhin ang isang tao para sa ganun? Hindi ko na kayo bibitinin dahil nasa Bible din naman ang sagot. Sa John 10:33, sabi dito mismo ng mga Hudyo, it's not for a good work that we are going to stone you, but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God. Ang mga Hudyo, mga eksperto ng kanilang sariling scriptures, ay naintindihan kagad na ang sinabi ni Jesus ay claim sa pagiging Diyos, hindi unity of purpose, divine nature. Dahil kung unity of purpose lang, walang batuhang mangyayari. Pero nandun ang mga bato. Kaya kayo na ang humusga. Kung yung verse na yan, solid proof na sa divinity ni Christ, wait until you hear the next verse. Verse number 2, ito ang favorite ng lahat ng Catholic apologists. Alam niyo kung bakit? Dahil madali lang itong tandaan. John 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And of course, alam naman nating lahat na si Jesus ang Word. Sobrang basag ang Jehovah's Witness theology sa verse na ito na nung naglabas sila ng sarili nilang Bible, ang New World Translation, ay ganito na ang version. And the Word was a God. A God, hindi God. May a na dinagdag sa harap. Ang reasoning nila, sa Greek daw, walang definite article. Walang the, bago ang Greek word for God na theos. Dapat daw sa Greek, ho theos. Pero hindi daw ganon. Kaya daw, hindi the God, kundi a God lang daw na isang mababang uri ng divine being. May Greek grammatical explanation dito called Colwell's Rule na babasag sa Jehovah's Witnesses explanation, pero eto na lang masasabi ko. Hindi consistent ang JW Bible sa translation nila dahil may mga verses na walang definite article na the or ho, pero translate pa rin nila as capital G, God. Check out nyo ang Greek at ang JW Bible sa John 1:6, John 1:12, at John 1:13 to name a few. Ang moral lesson lang dito, kapag si Jesus ang tinutukoy, tinatranslate nila as small g God lang. Pero kung ang Ama, uppercase G ang translation nila. Pero you have to give it to the Jehovah's Witnesses. At least sila nag-effort mag-release ng sarili nilang translation ng Bible para lang tumugma sa theology nila kahit na inconsistent. Verse number 3. Dito, hindi na si Jesus ang nagsalita. Si San Pablo naman, ang apostle na sobrang hilig magsulat. At ito ang verse. Wait for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Titus 2:13. Simple lang, di ba? Direct to the point. Tinawag ni San Pablo na God si Jesus, our great God and Savior, Jesus Christ. Ano ang tingin niyong sagot ng INC at JW dito? Bakit pa rin nila dinideny na Diyos si Jesus? Sige, bigyan ko kayo ng chance hulaan. Pakilagay sa comments ang inyong hula. At habang pinag-iisipan nyo, baka hindi pa kayo subscribe sa channel.
Diyan lang sa baba ng screen, pakipindot ng subscribe button right there para makasubscribe kayo sa The J. Aruga Show YouTube channel. Okay, time's up. Etong sagot ng INC at JW. May pause daw sa verse na yon. Our great God, pause, and Savior Jesus Christ. Dalawa daw ang tinutukoy ni San Pablo sa verse. Mga kaaruga, may Greek grammar rule na naman na sinunod ang verse na ito. Ang Granville-Sharp rule. At kung susundin natin ang rule na yan sa Titus 2:13, the great God and Savior, isa lang ang pinag-usapan, si Jesus Christ lang. Consensus ito ng halos lahat ng Greek scholars, Catholics, Protestants, at secular. Yes, kahit yung mga scholars na hindi naniniwala sa Diyos ay kinikilala na ito ang grammatically correct na pagbasa. Pero pansinin niyo, kung ayaw talaga maniwala ng isang tao na Diyos si Jesus, kahit malinaw na sa Bible ay gagawa at gagawa pa rin ng paliwanag na kontra dito. Pero what if ang mga kaaway na ni Kristo ang nagte-testify? Dahil yan ang kaso sa verse number 4. Matthew 26:63-65. Ang pagdinig kay Jesus sa harap ng Sanhedrin, ang pinakamataas na korte ng mga Hudyo. But Jesus kept silent. So the high priest said to him, "By the living God, I put you under oath to tell us whether you are the Christ, the Son of God." Jesus said to him, "You yourself said it. Yet I say to you, men, from henceforth you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven." Then the high priest ripped his outer garment, saying, "He has blasphemed. What further need do we have of witnesses?" Naiintindihan niyo ba ang nangyari dito? Ang high priest, ang pinaka-powerful na religious leader ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit. Okay, ito ang explanation. Sa Jewish tradition, ang pagpunit ng damit ng high priest ay reserved lamang para sa pinakamatinding blasphemy, ang pag-angkin ng isang tao na siya ay ang divine Son of God. Hindi ito ginagawa kapag sinabi mo lang na ikaw ang Messiah. Maraming Messiah claimants ang lumabas sa kasaysayan. Wala sa kanila ang nabigyan ng blasphemy charge na ganito. At ano sinabi ni Jesus pagkatapos? "You will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven." Ito ay direktang quote mula sa Daniel 7:13-14. Eksklusibong tumutukoy sa isang divine figure. At ang sitting at the right hand of power ay mula sa Psalm 110 verse 1. Pinagsama ni Jesus ang dalawang Old Testament references na parehong tumutukoy sa isang divine being na pinapahiwatig niya na ang sarili niya ang divine being na ito. Ang high priest, naintindihan niya ito. Kaya nga niya pinunit ang kanyang damit di ba? Hindi isang disipulo ang umintindi sa sinabi ni Jesus na Diyos siya. Ang kanyang mga kaaway mismo ang nagpatunay. Alright, punta na tayo sa verse 5. Isa pang matinding verse. "Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am." John 8 verse 58. I am. Mabigat ang dalawang salitang ito. Sobrang bigat na pumulot na naman ang mga Hudyo ng mabigat na bato para batuhin si Jesus. Para maintindihan natin kung bakit mabigat ang verse na ito, bumalik tayo sa Exodus 3:14. Nandun si Moses sa harap ng nagliliyab na puno at tinanong niya ang Diyos, "Kung tatanungin nila ako kung sino ang nagpadala sa akin, anong sasabihin ko?" Sabi ng Diyos, "I am that I am. Say this to the people of Israel. I am has sent me to you." Ang I am or ego eimi sa Greek ay ang divine name ng Diyos. At si Jesus, sa harap ng mga Hudyo, ay ginamit niya ang eksaktong mga salita para ilarawan sa sarili niya. At this point, tanungin niyo na ang sarili niyo, bakit laging binabato ng mga Hudyo si Kristo kung ang claim lang niya ay tao siya? Bakit nagpunit ng damit ang high priest? Bakit ipinako sa krus ang Panginoon kung ang claim lang niya ay tao siya? Bakit pinagpapatay ang mga early Christians noong first centuries kung ang paniniwala lang nila kay Kristo ay tao siya? It doesn't make sense, di ba? Okay, magpatuloy na tayo, may dalawa pang verses. At sabi ko sa inyo, habang tumataas tayo sa bilang, mas nagiging mabigat ang mga verses. Verse number 6. Lahat kayo, I'm sure, kilala si Doubting Thomas. Ayaw maniwala hanggat hindi nakikita ang mga sugat nung muling nabuhay ang Panginoon. At nang makita niya si Jesus, nung makita niya ang mga sugat, anong sinabi niya? "My Lord and my God." John 20:28. Direkta, "My God
kay Jesus. Sobrang clear ng evidence dito that Thomas believed Jesus is God na sa debate ng Catholic na si Carl Keating versus INC na si Jose Ventilacion, wala siyang mai-rebuttal dito kundi sabihin na lang na Because Thomas was wrong. pero hindi pa yan ang worst na sagot na nadinig ko sa verse na yan. Ang iba, sabi nila na pa-OMG lang daw si Thomas. Para kapag nakakita ka ng nakakagulat na bagay, sasabihin mo na, oh my God! Kung tama ang JW at INC dito. Kung si Thomas ay naglabas lang ng emotional exclamation, kung hindi Diyos si Jesus, ano dapat ang reaction ni Jesus? Una, by the way, ang OMG is just a modern exclamation. Sa mga sinaunang Jew, hindi common na expression yon. Dahil syempre, sobrang divine na pangalan ng Diyos para gamitin lang nila in an exclamation. Pero basahin natin ang dalawang parallel situations sa Biblia. Revelation 19 verse 10. Nung sinubukan ng apostle na sumamba sa isang anghel, sinabi ng anghel, "You must not do that. I am a fellow servant with you. Worship God." Sa Acts 10:25-26, nung lumuhod si Cornelius sa harapan ni Pedro para sambahin siya, sinabi ni Pedro, "Stand up. I too am a man." Parehong anghel at apostle, kapag sinamba sila, tinatanggi nila kagad ito. Pero si Jesus, nung tawagin siyang my Lord and my God ni Thomas, tinanggap niya. Walang stand up, walang I too is just a man, walang don't call me God, walang mga ganon. Tinanggap niya. At kung di Diyos si Jesus at tinanggap niya ang pagtawag na iyon, blasphemous na naman si Jesus. Hindi blasphemous si Jesus. Kasi Diyos siya. At yung verse na yon, sobrang tinding biblical evidence na yon. Pwede nating ihinto ang video dito, pero may isa pa tayong verse at ito ang pinakamabigat sa lahat. Verse number 7. Ang Diyos Ama mismo ang nagsasalita. Hebrews 1 verse 8. But of the Son, He says, "Your throne, O God, is forever and ever." Pakinggan niyo ulit yan. But of the Son, He says, "Your throne, O God." Sino ang nagsasalita? Ang Diyos Ama. Ang He dito ay ang Diyos Ama. Kasi ang context ng Hebrews 1 ay ang Diyos Ama ang nagsasalita tungkol sa anak. Sino ang kausap? Ang anak. Ang Panginoong Hesukristo. At paano tinawag ng Diyos Ama ang anak? O God. Hindi na tao ang nagsabi dito. Hindi na disciple. Hindi rin apostol. Hindi ito anghel. Ang Diyos Ama mismo ang tumawag sa anak niya na O God. Ang buong Hebrews 1:5-13 ay isang serye ng mga quotations mula sa lumang tipan. Lahat ginagamit para ipakita ang superiority ng anak kumpara sa mga anghel. Verse 5, "You are my son." Ang ama nagsalita sa anak. Verse 6, "Let all God's angels worship Him." Verse 10, "You, Lord, laid the foundation of the earth." Lahat ng ito, ang Diyos Ama ang nagsasalita. Kanino? Sa anak. Kumusta? Marami din ba kayong alam na verses na nagpapatunay na Diyos si Kristo? Write it down sa comments kung may madadagdag pa kayo para ma-flood natin ng verses ang mga unbelievers. And if you like what you just watched, click here to see more.